Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa ating bansa, ginamit na ang baybayin ng ating mga ninuno. Patunay ito na mayroon na tayong sopistikadong pamayanan. Binubuo ng 17 simbolo ang baybayin, 3 patinig at 14 na katinig. Ang baybayin ay silabari. Bawat pantig ang pagbabaybay ng bawat salita. Halimbawa, baybayin. Hindi? Kaya ihanda na ang iyong ballpen at papel. Narito kung papaanong isulat ang mga simbolo ng baybayin. Ito ang A. Ito naman ang E or I. At ito naman ang O or U. Ito naman ang ba, hugis puso, at ito naman ang ka. At ito naman ang da o ra. Ganito siya isulat. Ito naman ang ra. At ito naman ang ga. At ito naman ang ha. At narito ang la. Ayan. Ito naman ang ma. Ito naman ang na. Ito naman ang nga. Ayan. At ito naman ang pa. At ito naman ang sa. Ito naman ang ta. Ito naman ang wa. At ang panghuli ay ang ya. Kailan ba nagsimula ang baybayin? Hindi tiyak kung kailan nagsimula at ginamit ang baybayin sa Pilipinas. May ilang pag-aaral na nagsasabi na nagmula ito taong 1521. May ilang teorya na nagsasabi na ang baybayin ay halaw sa salitang Sanskrit ng India at maaaring nakarating dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagdaan sa Sulawesi Sea. May mga naniniwala naman na dito sa Pilipinas nagsimula ang baybayin. Sino ang unang gumamit ng baybayin? Marami sa mga mananaliksik na naniniwala na nagmula ito sa Tagalog at unti-unting kumalat sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ano ba ang mga dapat tandaan na tuntunin nito? Una, kung ano ang bigkas, siya rin ang baybay. Pangalawa, ang kudlit ay ginagamit sa pagbabago ng kalakip na tunog patinig. Kapag walang kudlit ay binibigkas ito sa orihinal na tunog. Kung ilalagay ito sa itaas, ang patinig ay magiging I o E. Kung sa ibaba naman ay magiging O or U. At ang panghuli, ang paggamit ng cross sa ibaba ay hudyat ng pagtatanggal ng patinig sa pantig. Mahalagang pag-aralan ang baybayin bilang parte ng ating kasaysayan at pagkakakilanlan ng ating kasarinlan.